O nako, eto. Magagalit ho na naman ang mga DDS nito. Magagalit na naman ho ang mga Duterte nito, mga bossing. Biruin mo ba naman bakit ho? Mas lalo pong dumadami na mga taga Mindanaoans o taga Mindanao, mga kababayan, ang sumusuporta dito kay House Speaker Martin Romualdez. Ayaw nila yan. Sayang ang tato. No? Biruin mo sabi ng sabi ang Vice Presidente na tatakbo ng pagka-presidente itong si Martin Romualdez. Hanggang ngayon wala pa din akong naririnig. Hanggang ngayon mga kababayan, tahimik lang po si Congressman Martin Romualdez, si House Speaker Martin Romualdez. Hanggang ngayon mga kababayan, tuloy lang ang trabaho ng congressman. Pero nanggagalaiti ang mga DDS Sabi dito, more Mindanaoans now supporting Romualdez. Sabi ni Sia Adyong Alonto. Na isa din po sa nanalo at nakabalik sa pagiging congressman, mga kababayan. August 1, balita dito. House Deputy, Majority Leader and Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adyong on Friday noted the growing numbers of Mindanaoans who trust and appreciate the performance of Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sasabihin na naman mga DDS niyan, tamba, gagana na naman po. Sasabihin na naman po, nako, ayan, si boss, ano tawag nila dito? Yung kumbaga, ayuda ng ayuda daw ho. Legal naman yung ayuda. Dumaan naman sa tamang proseso yung ayuda. Bakit pinagdadamutan nyo naman yung ating mga kababayan? Yung mga AX tupad, mga ganyan naman na yan, nung panahon nila Bongo, sa araw-araw yata nagaganyan din sila Di ba? Araw-araw naman din sila, tumutulong sila sa mamamayang Pilipino, nakabalandra naman din mga kababayan. Yung pagmumukha ni Bongo, yung pagmumukha ni dating Pangulong Duterte, ni Sara. Isama mo na din si Bato de la Rosa, nakabalandra din yung mukha nila. Di po ba? Pero kapag kaiba na ang gumagawa, ang sasabihin, naku, ayan, ipinamumudmod, ipinamimigay para iboto ng taong bayan. Dumaan ho sa proseso. Dapat kapalit ni PBBM si Martin Romualdez for President dahil para ipagpatuloy ang trabaho ni PBBM. Sabi ho dito, namamalengke daw po si Shiro Kansaki. Sabi, saan ka naman namamalengke? Adyong said, the support was reflected in 2025 second quarter survey of Okta Research. Citing the survey, Adyong said, Romualdez trust rating improved by 3% to 57%. Aban, layo nun 3% to 57%. Ang laki nun While his performance increased by 4% to 59%. Alam niyo ho, mga kababayan, ito mga congressman pa lang ho yan, tayong mamamayang Pilipino. Nako, halos nung may Quadcom ho, mga boss chief amo sir, halos araw-araw po tayong nanonood ng Quadcom. Tuwang-tuwa tayo doon sa mga congressman, doon sa Quadcom nila. Bakit to? Ang dami nating nakikita. Ang daming lumalabas po ng mga issue. Ang daming mga tanong na hindi po masagot nung kampo ng mga Duterte. Importante ho sa bayan natin yan. Bakit? Importante ho sa bayan natin yan, mga bossing, dahil ang korupsyon ang numero 1 na problema ng bayang Pilipinas. Yan po, diyan po nauubos ang pondo ng Pilipinas, mga bossing. Akalain nyo yun? Di ba? Bakit? Biruin mo, uutang, pantakip doon sa budget, para po doon sa budget ng Pilipinas. Tapos etong mga budget na ito, dapat nakalagay po dapat doon sa mga proyekto na makapagpapaganda ng ating bayan. Pero ano gagawin? Ibubulsa ng mga politiko. Bulto-bultong pera, sandamakmak na pera na sana makakapagpatayo ng isang tulay na magkokonekta. Let's say example, magkokonekta sa Luzon papunta ng Visayas. Kung ibulsa yung pera, wala na.
Imbis na ho, paunlad ng paunlad ang ating bayan at padali po ng padali ang buhay ng mamamayang Pilipino, wala, nalulugmok ho. Tapos biglang lumabas yung Quadcom, biglang lumabas yung mga hearing, biglang lumabas yung mga good government. Oh, sila Joel Chua. Aray ko po. Madami tayong nakikita, madami tayong nalaman. Di ba? Yan po ay sa pangunguna ng House Speaker na si Martin Romualdez. Tapos ito ang mas masakit sa kanila. Mga taga Mindanao pa po na balwarte ng mga Dutertes. Ayan, Mindanao, unknown. Bailiwick, no? Of the Dutertes, Adjong said Speaker Romualdez trust rating increased by 1% points to 36%, while his performance rating rose by 3 to 43%. Oh, the number don't lie. This means that more of our people, no, lalo na yung mga taga Mindanao, in Mindanao appreciate what the House and Speakers Romualdez are doing to improve the lives of the people and sustain development in our beloved island. Isa pa ho mga kababayan, yung mga congressman na yan na bumoto, sumuporta po para doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte, tingnan nyo ho, ilang porsyento nakabalik. Lagpas kalahating porsyento ho, lagpas 50%, lagpas 80%, 86% ng mga congressman na pumirma po doon sa impeachment ay nakabalik po. At lahat yun nakasuporta po kay Congressman Martin Romualdez. Eto pa, may lalong kaiinisan po ang mga DDS, mga bossing. Bakit to? Kung yung una, mga solon o mga mambabatas ang sumuporta kay Martin Romualdez, ngayon naman, no, mga mambabatas na taga Mindanao, mga taong taga Mindanao ang sumuporta kay Martin Romualdez. Ngayon, eto mas iinit po ang ulo ng mga DDS dito. Ay bakit ho? Dahil dito mga kababayan. Ayan oh. Pati yung ibang lawyer sa Mindanao gustong matuloy yung impeachment. 'Di ba pambansang nanay survivor? Oh, at Egay Santos at Gerald Evans at Jorge Edralin. Pati po yung mga lawyer, mga manananggol, no? Gustong matuloy. Mga taga Davao ho yan, ha? Ibig sabihin lang ho niyan, mga boss tipamo sir, hindi na talaga ganun ka-solid ang mga Duterte mismo ho, miski ho doon sa kanilang balwarte.